Ben? Ben? Nak. Relax lang. Hello mga stories! Magandang umaga sa inyo lahat. Ako pala si Martin. Bago tayo dumiretso sa main topic natin, bago lahat nun, ang dami kong takes ko dito sa atin. Gusto ko kasi magiging pulido dito. Gusto ko talagang, alam mo yun, na mga ayaw ko kasi yung parang ang dating sa akin parang hatred ako, ganito ganyan. Okay? Mga stories, bago tayo dumiretso, gusto ko lang munang mag-iwan ng isang importanteng reflection dito. Ito tungkol sa health mo. Kasi sa totoo lang, habang tumatanda tayo, unting-unting natin na na-realize na hindi biro ang pabayaan ng katawan. Ako personally, kapag nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko, hindi na ako naghihintay na parang lumala. Okay? Nagpapacheck up talaga ako sa clinic, diba? Kasi ang clinic ko usually ay sa Healthway. Okay? And take note lang mga stories na hindi po disclaimer lang po ito, Hindi po ito sponsored, hindi po ito endorsement. Okay? Hindi siya okay? At saka wala kaming ugnayan para sa between the company. Okay? Sinasabi ko lang ito kasi dahil ugali ko talaga magpatingin para malaman agad kung ano yung problema sa katawan ko. Kasi sa ngayon, may tatlo akong maintenance ko ngayon. Tatlo yung tatlo yung maintenance ko ngayon. Kasi isa para sa diabetes, isa para sa high blood, at saka isa pa naman yung uric acid ko, ang taas talaga. Kasi mataas yung uric acid ko. At alam nyo mga stories napakadelikado niya kapag binabayaan. Kapag hindi mo inagapan, pwedeng lumala. Pwedeng umabot sa mas grabing komplikasyon. So, alam nyo yun, kasi kaya habang maaga, kailangan talaga ng disiplina. Sa edad ko ngayon, hindi na ako katulad noon, nung mas bata pa ako, di ba? Sige, kain lang ako ng hotdog, itlog, luncheon meat, fried chicken. Kahit paulit-ulit pa yan. Gusto ko yan noon. Pero ngayon, kasi, hindi na eh. Sa totoo lang, sorry sa mga sa mga mahilig dyan. Pero hindi na ako talaga nagustuhan yung mga hotdog, nuggets, o mga processed food na ganyan. Di na kaya yung katawan ko yung mga ganyang dating lifestyle, At saka dati malakas ako ng kumain. Lalo ng kanin ko. Ngayon, one cup of rice na lang talaga. Misa nga, ulam na lang kinakain ko eh. Parang pumapapak lang ako ng mga ulam na walang kanin. Diba? Tapos kailangan ko rin ng maglakad-lakad. Diba? Every afternoon, yung mga bago, lumubog yung araw, di ba? Kailangan, base walking, so mag-exercise, para malagaan yung katawan mo. Kaya ito ang sinasabi ko sa inyo, mga stories, dahil gusto kong ipaalala sa inyo na alagaan nyo yung mga sarili niyo. Huwag niyong hintayin na katawan na mismo ang susuko bago tayo matauhan. Okay? At the very time din itong pag-usapan natin ngayon, at dahil may isang content creator, na biglang bumigay ang kanyang katawan. Isinugo sa ospital, at ayon sa mga malalapit sa kanya, malaki ang kinalaman sa matinding pressure, pagod, at emotional burden. At dito napapasok yung tanong dito. Kapag health issue na, dapat ba talagang gawing content?
O may punto na kailangan ng ibaba ang camera at unahin ng tao. Mga stories, no, ito yung pag-usapan natin ngayon. No? So, yan, basahin natin at pakinggan itong buong context na walang interruption. No? Ay sa sa video statement sa ngayon talagang ito yung galing sa sa ngayon naman sa alasal po ito announcement lang po sa mga tatanong bakit wala yung nang dati wala si Sir Gavin dito yung vlog nila kaya nagkaroon na siya ng kasi nga may pinagdadaanan siya pinakawas po hindi po okay si Kuya yung nakaraaw ko. Ngayon, papanoorin natin, saglit. Ito yung video na to. At ipapakita ko sa inyo, ito yung galing itong kay yung sa FB page ni Sir Kevin. At panoorin natin, saglit. Ito yung kanyang statement. Ang mga kaanak ko. So ngayon mga ma'am and sir is announcement lang po ito. Ayan, sa mga nagtataka po kung bakit wala po si Kuya sa mga nakakaraang vlog po namin. Ayan yung mga ilang vlog na po namin, ilang araw na rin. At ayun, si Kuya po kasi ngayon may pinagdadaanan. Ayan, sa pinaka-best term po is hindi po okay si Kuya sa mga nakakaraang araw po na to. At kagabi po sa hindi inaasahang pangyayari, sinugod po si Kuya sa ospital. Kasi po, nung mga bandang alas 8 po kagabi, tumawag sa akin si Ate Elma na puntahan mo daw po si Kuya doon sa bahay niya. Kaya lang po, wala po ako nung time po na hindi sa bahay, kaya tinawagan ko po sa talo. Na yung time boy na pagtawag mo sa akin na yun, ramdam ko na agad na may iba. Kasi iba yung tono ni Aled. The way na kinakausap ko siya ng normal. Pagkatawag niya sa akin, pagkasabi niya puntahan ko si Kuya sa kwarto, sa bahay, tumakbo na agad ako. Tapos sumilip ako. Pagsilip ko, hindi normal. Kumbaga, malalang emergency to. Kasi first time ko nakita si Kuya na ganun. Nakatirik yung mata. Ando si ate katabi, inaalalayan. Tapos ako, pumunta agad ako kay Kelsey para tawagan, pinababa ko siya agad. Magmamadali kami bumaba kasi first time kong makitang ganun si Kuya. Talagang naninigas siya, nakaganon yung kamay niya, tas nakatingin lang siya sa taas. Ako, di ko alam gagawin ko kasi first time ko maka-encounter nung ganun. Kahit sa ibang tao, ganun. Nahirap siyang tawag dito, actionan kasi first time na maka-encounter ng gano'n and then nandun pa sa part na yun. So, parang ayaw niya magpagalaw din. Kumbaga, magpapanik ka talaga. Kaya nung time din na yon, habang nasa labas din ako, tinawagan ko rin si Mama. Kasi, syempre, yun agad yung una kong tatawagan din dahil andito si Mama nung time na yon. Kaya, alam ko, pumunta na rin agad sa Mama. Ako din sa video na nagsimula na nag-aalala na siya at naninigas yung nakatingin na siya ganyan. Kung mapapasin nyo, ayan medyo nakatilala, hindi na siya makagalaw. Naninigas yung kanyang katawan. So, it's a sign of panic attack according to sa mga experts doon. Panic attack daw yan eh. Naninigas si Kuya, hirap sa paghinga. Tsaka kahit boy, Kumbaga wala siya sa sarili talaga. nung time na binubuhat namin siya, Matigas pa din eh. oo, matigas pa din siya. Hindi. Ayan, ito yan siya. Ano yan? Medyo panic attack. Siguro yan? About sa kayo hindi isip yun. Ito nga ito. Grabe, no? Kumbaga, kung lahat ng mga mga alam mo yun? Kung mapapansin yun,
basta naka-straight siyang ganun. Kaya binubuhat namin siya kahit sa ulo, sa puso namin. Hanggang sa paglabas ng pinto, hanggang sa sa sasakyan. Inaano nga na, kuya, buhatin ka lang namin kuya. Kumbaga, inaalala namin siya kasi anytime baka mamaya kung ano mangyari, di natin masasabi. Kaya ayun, dinala namin sa ospital. Tingnan na sa hospital. So parang kumbaga kung kabuhayan talaga ang YouTube no? Kaya parang umaasa lang sa kanya. Sasara ko na. Hindi niya alam anong gagawin sa content. Ganun ano eh. Medyo- Kasama naman doon sila Ate Elma, sila Tita. Kumbaga, ina-assist pa rin, ginaganon-ganon yung kamay kasi nakaganon talaga yung kamay niya. Matigas. Yung tigas na kailangan ma-massage para ma-relax. Yan. Kailangan yung mga seksyon yung kanyang naninigas eh. Yan. Namamanhid, okay. Yun na nga yun. Pangit ka. Nalapit na ba? Ayun, paper bag oh. Kulang sa carbon dioxide. Kasi yung niya, yung talagang atmosphere talagang kulang na sa carbon dioxide. Kailangan niya, yan yung magiging niya. Kailangan takpan, hininga. Bakit ka? So, according ni Sir Bungod dito, napanood ko yung video niya, no? Kailangan, yun yung kasi para magiging, para ma-catch yung breath mo. So, para, ma-circulate yung carbon dioxide. Kami na po. Tapos, para mahabol daw yung carbon dioxide mo. Sign of the panic attack to. Hindi biro to mga stories ha. Mga ganyang ganyang kalagayan pinagdadaanin. This is not a joke. Okay? Hindi na sa emergency room, no? Well, may mga kalimitan sa mga kahit yung Bali, mga trabaho. magkakaliga lang siya nung nakaramdam siyang hirap sa pag-ipo. Yung pamamanhid po, kasabay lang ng hirap. Ayun, pagkira sa pagkira. Pwede po yung hypervent. Pag nag-hypervent po kasi hindi oxygen yung kulang, carbon dioxide. Pero ipapatest ko natin blood test. Pwede kasing kulang din siya ng electrolytes. Kaya naman miss. Ayun. Ay sa doktor, pwedeng hypervent, no? Kapag Nung dumating hypervent, na ako sa ospital, yun din yung una ko nakita, si Kuya na paper bag. Parang yun yata yung record ng doktor ng ospital. At saka nung inawa ko si Kuya talaga nanginginig. Nahihirapan siyang huminga to the point na kailangan nakabag na parang yung ikot lang ng hangin, yung sakto lang. So, ayun, hindi rin po namin alam kasi yung minsan tumatakbo sa isip ni Kuya. Kaya siguro si Ate Elma po yung makakapagsabi dahil sa Ate Elma po yung kasama lagi ni Kuya. Tsaka kung ano po pinagdadaanan po talaga ni Kuya. kulang siya sa kulang din siya sa electrolytes. Marami pong nasa isip si Kipin ngayon, kaya hindi niya siya makikita muna sa mga vlog. Pero gusto namin maging transparent kasi dahil sa inyo kaya ako nandito din. So ngayon hindi pa niya kaya yung tumatakbo sa isip niya. Ang dami. Bago mangyari lahat yun, nag-usap kami.
Nun lang din siya nag-share talaga ng buong nasa isip niya. Ang dami. Nagulat ako na nakikita natin siyang masaya araw-araw. Nakikita niyo kami masaya sa vlog. Pero lahat naman ng tao may mga pinagdadaanan, di ba? Kahit sa inyo ayaw niyo magsabi. Kahit sa akin, kahapon ko lang din nalaman lahat ng sa isip niyo. Una, diba aware naman tayong lahat na siya na yung tumayong head sa pamilya niyo, pamilya natin. Sobrang saya niya na ginagawa yan, pero syempre, at the same time, sobrang lungkot niya. Kasi wala si Tito Eddie. Isa yun sa sobrang dinadala niya pa rin hanggang ngayon. Kasi sobrang sakit din mawala ng mahal sa buhay. Napapagod na siya araw-araw. Sabi niya, hindi niya alam kung ano pa yung kaka-excite niya bukas kasi ganun lang yung mangyayari. Paulit-ulit na lang daw ganun. Pero hindi siya pwedeng huminto. Kasi paano daw? Pag sakit kayo, paano si tita, paano yung mga taong kapaligid sa kanya. Eh, hindi siya pwede sumuko, pero pagod na siya. Hindi na niya alam kung paano imomotivate yung sarili niya kahit simpleng bagay daw naiisip niya na palakihin. Yung mga bagay na sobrang simple, katulad nung sa amin. Akala niya, hindi kami nagkaaway o hindi kami nagkaaway. Kasi pinipili namin natindihin yung isa't isa, pero meron pala kami hindi nasasabi. Kasi isa't isa. Kahapon lang sabi niya, nakikita niya daw sa akin. Gusto ko magpakasal kami. Na alam naman daw niya na alam namin yung gusto na namin na hindi pa, pero parang nakikita niya na ganun, pero hindi niya mabigay kasi madam siya kailangan gawin. Naiintindihan ko man, pero hindi ko mapag-alis really niya kasi yun yung isip niya. Ang simpleng daw na paglilinis ko ng bahay niya. Parang naiisip niya na mabigat siya. Huwag kang mag-isip na nahihirapan ako kasi sobrang saya ko pag ako yung nilalapitan mo. Sobrang saya ko din pag ikaw yung nilalapitan ko na kaya kong makita malakad. Sabi mo nga, maging malakas ako. Kailangan mo din maging malakas. Kasi nandito kami lahat. Inihintay ka lang namin ulit. Natatakot siyang may iiwan. Naisip niya yung mga nangyari dati na yung mga umalis. Masama daw ba siyang tao? Noon siyang mapagsabihan. Ang ginagawa lang naman yung best niya. Iisip niya daw na nakaraan makipaghiwalay. Kasi sobrang pressured siya sa nangyayari. Yung po isipin na nahihirapan kami sa'yo,
Kasi sobrang saya namin kapag masaya ka din. Hindi na kami milyong-milyong tao yung napapasaya mo. Alam namin, hirapan ka na. Okay lang magpahinga. Handa kami sandalan mo lagi. Dito kami. Hintayin ka namin ulit sa vlog. So, ayun mga ma'am and sir, yun po talaga yung totoong nangyari. Ayun, sana ipagdasal nyo kami, sama nyo kami sa dasal nyo. Pero hindi naman po kami mawala, andito pa rin naman po kami, kaya lang po si kuya po Samahan nyo namin. opo, kumbaga may upload pa rin po kami, pero si kuya po magpapahinga po muna and kami po muna. And sana po ipagdasalan niyo po siya. Pero huwag po kayo mag-alala. Darating po yung time na babalik si kuya. Magiging okay. Mas masaya. Mas maulit. Basta andito lang kami. And ayun. Thank you po mga ma'am and sir. Po. Okay, ito yung, kung mayroong full version, ilalagay ko lang sa description, no? Kasi, alam naman natin lahat na siya ay talagang yung pamilya. Ayun, marami nag-iisip, maraming nasa isip ni Sir David yung ngayon, kaya hindi siya makikita muna sa mga vlogs, no? Gusto namin maging transparent kasi dahil sa inyo, kaya nandito din si Sir David, okay? Ayan, bago natin yun, nagpag-usap sabi niya, bago nangyari lahat yun, nag-usap kami, nag-share lahat ang buong nasa isip niya, at kami nagulat ako kasi nakita namin siya masaya araw-araw, nakikita niyo kaming masigla sa vlog. Pero lahat naman may tao may sinagdadaanan. Alam naman natin lahat na siya na yung tumatayong head sa pamilya. Sobrang saya niya na ginagawa yon, pero syempre at the same time sobrang lungkot niya kasi wala si Tito Teddy. So yun. So yung part of at saka isa yun sa sobrang ginadala niya pati rin hanggang ngayon, it's dahil sobrang sakit mawala ng mahal sa buhay. Napagod na siya araw-araw, sabi niya hindi niya alam kung ano yung pagkaka-excite niya bukas. Kasi ganun na lang ulit ang mangyayari. Ulit-ulit na lang daw ganun, pero hindi siya pwedeng huminto. Kasi paano daw kapag may nagkasakit? Paano si tita? Paano yung mga taong nakapaligid sa kanya? Kaya hindi siya pwedeng sumuko, pero pagod na siya. No? Hindi niya nga alam kung paano ma-motivate yung sarili niya. Kahit simpleng bagay daw, naisip niya ng palakihin. Yung mga simpleng bagay, naisip niya yung parang pabigat siya. Ito sabi ni Miss Elma, no? Huwag kang mag-iisip ng nahihirapan ako. Sobrang saya ko kasi kapag ikaw ay nalalap sa akin. Kaya sabi mo, maging malakas ako. Kailangan mo rin maging malakas kasi nandito kami lahat. Nintay mo lang namin ulit. Ayan. Sana mo ipagdasalan lang niyo po siya. Huwag po kayo mag-alala. Darating po yung time na babalik sa kuya. Magiging okay, mas masaya, mas maayos. Basta nandito lang kami. Thank you, mga man. So, yun. So, mga stories, ngayon, ito na sa akin, yung mga diretso ng pag natin usapan natin. Mga stories, una sa lahat, malinaw dito na nagkaroon ng matinding panic attack or hyperventilation episode ni Sir Gavin. At hindi ito biro ito, no? Hindi ito biro, okay? Kapag ang isang tao ay nanigas at hindi hirap uminga, natulala at parang nawawala sa sarili, hindi yan simpleng arte yan, no? Hindi yan simpleng pagod, okay? Ibig sabihin yan, punong-puno ng isip, emosyon, at katawan ng tao. At totoo na nga, hindi biro yung maging head of the family. Di biro yun, okay? Lalo na kung ikaw yung sumasalo ng responsibilidad pagkatapos mawala ng haligi ng paanan. Diba? Remember that, diba? Hindi lahat kakayanin yun, yung parang sasaluhin mo lahat ng mga family members mo, di ba?
At kahit yung mukhang, palaging masaya sa camera, pwedeng palang durog na sa loob. Di ba? Pero ito ang malaking tanong ko dito. So, don't get me wrong, no? At ito yung parte ng ayaw kong palabasin. Bakit kailangan gawing content ng ganitong klaseng na sitwasyon? Okay? Guess ko yung yung mga maging transparent. Guess ko yung na gusto niyong i-update sa mga ang audience. Guess ko yung mga tao na rin nag-aalala. Even din ako nag-aalala din ako. Pero ang tanong ko sila dito kailangan ba talaga i-video pa? Di ba? Pwede naman siguro mag-post ng simpleng update. Let's say sa Facebook, di ba? Pwede naman siguro picture na lang yung nasa ospital. Pwede naman siguro isang statement na lang mula sa pamilya. Parang gano'n. Pero kung kailangan may eksena na nakakamera habang naniniga sa hirap huminga ng tao. Sorry, sorry to say kasi medyo papatanong lang ako. Kasi pumapasok yung issue ng boundaries Sa paano, alam naman natin na sensitibo sa pagbibideo sa ospital. Hindi yung parang ordinaryong lugar na pwede kang basta-basta mag-record, no? May privacy, may rules. May ibang pasyente, may mga doktor, may mga nurse, di ba? Oo, in fairness sa kanila, no? Nakita ko naman yung naka-blur naman sila sa ilang medical staff, no? So, credit where credit is due, di ba? At posible rin naman sa solo rooms, posible naman sa solo room sila, kaya mas maluwag ang rules. No? Pero kahit ko sabihin natin pinayagan, okay? Ito ang tanong ko pa rin, no? Kailangan ba talaga? Okay? Diyan kasi pumapasok yung pananaw ng maraming viewers at reactors Hindi naman natin sila masisisi, okay? Hindi ko lang sila masisisi. Bakit? Kasi sa paulit-ulit ng trend ng social media, sa halos lahat ginagawa content, away content, iyak content, sakit content, hospital content. Kaya tuloy, natural lang ng mga tao, talagang magdududa. Okay? At dito ko gusto ipasok yung sinasabi kong the boy who cried wolf effect. Okay? So, kapag kasi nasanay ang audience sa lahat ng mga halong prank, drama, clickbait, o emotional dating, darating talaga sa punto na kahit totoo ang nangyari, may mga tao pa rin nagsasabi na, sigurado ba tayo dito? Baka content na naman ito. Baka damage control na naman to. Baka gatasan na naman to. At, rangkahan tayo Hindi ko sila masasisi doon. Okay? Hindi ko sila masasisi. Lalo na at may nagsasabi na, eto, ako dito kay Sir Benji na parang, ako din sa mga YouTubers na, parang nagiging desperado daw siya sa views. Ngayon, kung may nanonood, aron, hindi ko rin sila pwedeng sisihin agad. Okay? Kasi mga image na pinapakita niyo sa publiko, yan ang binabalik niyo sa audience. Okay? Kasi ito yung masakit na katotohanan sa mundo ng content creation. Kapag nasobrahan ka sa paglalagay ng camera sa bawat parte ng buhay mo, darating ang panahon na pati ang totoong paghihirap mo, pagdududahan ng mga tao. Okay? At yan ang delikado dito. Kaya, laruan ko lang. Hindi ko sinasabing peke ang naranasan ni Sir Gibin Hindi peke yun. Hindi ko minamalik yung mga panic attack, yung stress o emotional damage. Wala, hindi ko minamalit yun. That's yun. At pinupuna ko rito yung decision making. Yung mga taong nasa paligid niya na nasa gitna ng napakaselang sitwasyon. Okay? May nakahawak pa rin sa camera. Diba? Kasi kung ako ang tatanungin, okay, kapag may mal ako sa buhay na naninigas, nahihirapang huminga at kailangan isuot sa ospital, huli na ang isip ko na pag-record ang una ko isipin, paano ko ito matutulungan? Paano siya kakalma?
paano siya aabot ng ligtas sa hospital? Di ko muna iisipin yung thumbnail, di ko iisipin yung upload, hindi ko muna iisipin ang engagement, hindi ko iisipin yung engine optimization. Diba? Sa pamagitan ng AI package. Tao muna bago content. Kalusugan muna bago ang kanwa. Okay? Sa huli mga stories, ito ang final thoughts ko. Pwedeng totoo yung intention nila maging transparent. Okay? Pwedeng gusto lang talaga upload ng mga sumusuporta sa kanila. Pwedeng hindi nila intention na magmukhang ginagawang content ng lahat. Pero kasi sa panahon ngayon kailangan na talagang maging maingat. Okay? Kasi hindi lahat ng transparency ay kailangan may camera. Hindi lahat ng sakit ay kailangan ipakita. Hindi lahat ng luha na kailangan i-upload. May mga bagay na mas magandang ipagdasal na lang. Hindi ipinapakita. May mga bagay na mas magandang inaalagaan muna na hindi minamonetize. At may mga bagay na mas magandang pribado, lalo na kung health na ang usapan. Kay Sir Gavin, kung totoo nga ubus ka na dito, ito lang masasabi ko, ang say ko rin dito, magpahinga ka, totoong magpahinga, rest well mo na, hindi yung pahinga hindi yung pahinga yung may camera pa rin, Hindi yung pahinga yung iniisip pa rin yung susunod na upload. Hindi yun. Hindi yung pahinga yung nakaabang pa rin sa views and revenue. Hindi gano'n. Okay? Yung mga AdSense, huwag yung yung pahinga ng gano'n. Kasi sa dulo lahat, anong silbi ng kasikatan kung katawan mo naman ang kapalit? Okay? Ako nga mismo, kaya ako nagbahagi kanina tungkol sa mga diabetes, high blood, uric acid ko. Kaya alam kong hindi biro ang health problems. So, kailangan kong bawasan ng kanin, kailangan kong umiwas sa processed food, kailangan kong maglakad, kailangan ko rin mag-maintenance. Bakit? Kasi ayoko dumating sa punto na huli na ang lahat. Okay? At sana, kayo rin mga stories matuto tayo mula rito. Okay? Hindi lang ito usapan tungkol sa isang vlogger usapan ito tungkol sa lahat sa atin. Kapag nagpababaya tayo sa katawan, sa tulog, sa stress, sa pagkain, sa emosyon, darating ang singil ng katawan. So, at kapag naningil na ang katawan, wala nang edit, wala nang prank. Totoo na, wala nang intro. Totohanan na, di ba? Pasensya na. Sobrang pagod lang kasi ako talaga. Sobrang pagod na talaga ako mag-work. Sobrang pagod na din ako sa ginagawa ko. Alam ko yung iba sa inyo, akala na madali lang yung trabaho, pero grabe. Meron palang ganitong araw na nakapahinga ka lang, nakahiga ka lang. Sobrang thank you sa araw na to. Grabe. Iba yung impact ng araw na sa akin. Alam ko kasi na magpahinga. Kaso, hindi tayo pwede magpahinga parate kasi ang pahinga ko po yung pamilya ko. Ang pahinga ko yung magtrabaho ko para sa pamilya ko. Mas nakakapante ko. So, kaya bago tayo, tapusin yung video na to, gusto kong iwan sa inyo ng isang napakalang paalala. Tandaan nyo mga stories, Health is wealth. Okay? Ulitin ko health is wealth. Okay? Anin mo pa ang views kung laging ka. Anin mo pa ang subscribers kung lagi ka may iniindang sakit. At anin mo pa yung hospital kung hospital lang din mapupunta lahat yung dahil pinababayaan mo rin yung sarili mo. Kaya habang maaga pa, alagaan nyo mga katawan nyo. Magpa-check up kayo kapag nararamdaman kayo. Magbawas kayo ng maalat sa mamantika, sa matatamis, di ba? Maglakad-lakad kayo, okay? Mag-exercise tayo.
Okay? Higit sa lahat, no, huwag ninyong abusuin yung katawan nyo. So, at para sa naman ang usapin tungkol sa CJB, no, ipagdasal natin ng tuluyan ang niyang paggaling. Okay? Tuluyan niyang paggaling. Okay? Physically, mentally, at emotionally. Kaya mga stories, no, masasabi mo rito, no? Tama lang i-video ganitong klase sitwasyon para sa transparency o mas mabuting ibigay na lang sa simpleng update para nang walang camera sa ospital, no? Comment daw binalo lang sa yung saloob, no? Pero gaya ko lagong paalala, keep it civil and keep it real. Okay? Kung bago pa lang din sa channel, no, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button. Have a great, as always, mga stories. Thank you, and have a great never-ending stories. Bye. Muli, tandaan nyo ito, mga stories, health is wealth. Ingat kayo palagi mga stories. Bye.